Nagdeklara na ng state of calamity ang Baguio City dahil sa krisis sa langis. Batay sa resolusyon ng Baguio City Council, gagamitin ang Disaster Risk Reduction and Management Funds para maibsan ang epekto ng napakamahal na presyo ng produktong petrolyo at iba pang bilihin. Magandang araw po sa inyong lahat. This is Councilor Danny Dayang-Hirang dito sa lungsod ng Davao, ang ganda ng Pilipinas. Mahalin po natin ito. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan here in the Philippines as well as yung sa ibang bansa. Pag-uusapan po natin itong oil crisis. Ang resulta po nito ay dahilan po sa giyera na nangyari sa Middle East between Iran, US, and Israel. Ano po yung magagawa ng government? Okay, ganito yan. In times of crisis and national and local budget, yung budget ng gobyerno dapat i-adjust na because ginagawa yung budget po 1 year before. So, today is 2026. November, December 2025, yun po ang paggawa ng budget ng gobyerno. Last quarter of the year, para pagpasok ng January, February, March, April, meron ng pera. Unfortunately, meron po tayong na-miss na hindi natin nakita na magkakaroon ng gera sa Middle East. Ibig sabihin, nagawa na yung budget mo, inabutan ka ngayon ng gera. So, anong gagawin mo ngayon? So, maraming project yung government, nakalagay yan sa budget. So, anong uunahin mo? Ang tanong dyan, may budget dyan, ipapasiminto yung isang area, or unahin mo yung support para sa lingap, para sa mahirap, or social services. Ano yung social services? Yung mga financial assistance ng mga senior citizen. Yung mga financial assistance or livelihood ng mga disadvantaged sector. Anong unahin mo? Yung gasolina, mangungulikta ng basura, or yung pagpapagawa ng kalsada? Or bibili ka ng oxygen para sa municipal health office mo, or kalsada? Kung akong tatanungin ko, tanggalin ko muna lahat yung mga project na pwedeng makapaghintay. Ang gagawin ko, unahin ko yung pangbili ng oxygen sa ospital, medisina, pagpapangulikta ng basura, and maybe subsidy sa mga driver ng mga sasakyan. Kahit makabigay ka man lang ng kalating sako, isang sako ang buwan. Ilan man yan sila, let's say sa munisipyo mo or sa probinsya mo, merong 200. Siguro baka pwede mo supplyan ng bigas. Kasi wala nang kinikita yung mga driver eh. Dahil walang kinikita yung mga driver, ito yung mga vulnerable. So saan mo kukunin yung pera? Hindi mo naman pwedeng ulitin yung na-approve na. Approve na yan eh. So anong advice ko, kung akong tatanungin, being there in finance for a long time, and as a councilor na matagal na, I will revise the budget. Ulitin ko. Kasi yung ginawa ko itong budget nito, inaprubahan ninyo, matagal na. Ulitin natin. Ano yon? 5 million construction of basketball court. Anong unahin mo? Yung basketball court o yung oxygen ng ospital? So, tanggalin ko muna yon. Dito muna ako sa oxygen. Another project, travel. Public official, travel. 2 million. Magtre-training. Tanggalin ko muna yung training. Saan ko ilalagay? Ibibili ko ng bigas para sa mga driver. So, you have to change, ulitin mo yung budget. And you can do that under supplemental budget. Kasi yung budget kasi ng gobyerno, pwede mong ulitin. But you can change that only pag ulitin mo doon sa municipal council. Kung ako ang mayor ngayon, ipapatawag ko yung budget officer at saka yung accounting at saka yung treasurer o magkano ito. Yung planning. Ano bang mga project na dyan? Ito mayor, tanggalin yan. Unahin natin muna yung oxygen ng ospital. Unahin muna natin yung para sa driver. Unahin muna natin yung mga pambili ng bigas kasi maraming pupunta dito. Ulitin yun. Ibigay natin sa medisina kasi maraming pupunta dito sa City Hall or Municipal Hall, hingi ng tulong. So, yun po. Then, mayor, wala nang sasakyan ng mga tumatakbo. Okay, tanggalin mo itong panggawa ng kalsada, ilang milyon yan, ilipat natin dito sa gasoline para matulungan natin yung driver. Or, bumili tayo ng bus para yung mga estudyante, umaga, dalin mo, karga mo, dalin mo, kunin nyo. Magrenta tayo ng bus. You can do that if you change the budget. So yun po, in times of crisis, you can change the budget. Especially now that the government declared as oil crisis emergency state.
nasa krisis po tayo. And pag nasa krisis yung isang bansa o isang munisipyo o isang syudad, probinsya, malawak po yung karapatan ng mayor pa anong gagawin. Basta sumunod lang po tayo sa batas. And of course, huwag nating pasukan ng korupsyon. Hirap na yung tao. Daginuton pag po, wag na ibigay natin sa tao kung ano yung para sa tao dahil hirap yung ating tao. So, in times of crisis, we change the budget. We adjust the budget. Then, isa pa, huwag na tayong magpataas pa ng taxes. Status muna, huwag muna yung taxes. Hirap yung mga tao. Yun ang dapat. Hanggat sa muli, this is Councilor Dayang Hirang. Tuloy po yung ating pakikibaka. Kaya-kaya po natin ito. We survived with the COVID. We can survive this time. But this is a little bit, malaki-laki ito. Kasi lahat ng gawain mo, pagkain, gasolina, tubig, tataas because of the crisis. Ang ganda ng Pilipinas. This is Councilor Danny Dayang Hirang. God bless Philippines. Bye-bye for now and see you next time. A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.